Agay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas ang ating oras, 10:11 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Lunes, April 6, 2026. Siyempre, minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po muna ang inyong makakasama hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre, ito po si Winapearl Hesoro. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga kababayan na nagsisibalikan na dito po sa Metro Manila? Siguro po ang ilan sa atin ay na-traffic o nandyan pa sa kalsada na ta-traffic. Kamusta din po ang inyong bakasyon? Kamusta po ang nagsiuwian sa kani-kanilang probinsya? Siguro yung iba busog na busog dahil madaming niluto ang kanilang pamilya. Siguro ang iba din ay nagsi-reunion. Diba usong-uso yan, nagre-reunion ang pamilya pagka umuwi tuwing Holy Week. Pero bago po sa ating tutulungan ngayong umaga, tayo po muna ay makibalita sa MMDA Metro Base. Kamustahin muna natin ang kalagayan ng ating lansangan. Nandyan po sa kabilang linya si Ma'am Ann Gozon. Magandang umaga po, Ma'am Ann. Meron po bang traffic na nararanasan ng ating mga kababayan ngayon? Magandang umaga po, Ma'am Wina, at sa lahat po nakikinig sa DZRH. Ang lagay po ng ating traffic ko sa mga oras na to sa may EDSA southbound. Dito po tayo makaranas ng pagbagal sa may Ortigas hanggang makarating po tayo na Shaw Boulevard. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pambilis ang dalo sakyan. Masusunod na lamang po ng pagbabagal dito po sa may Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po dito lamang po sa may Park Avenue, maging mabagal po ang dalo sakyan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pambilis ang dalo sakyan. Masusunod na lamang po ng pagbabagal dito po sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po ito. Masusunod na lamang po ng pagbabagal dito po sa may Ermin Garcia. Paglagpas hanggang makarating na po ng Timog. Paglagpas po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Balintawak. Ang ating C5 southbound, wala naman po tayo namomonitor na pagbagal ng dalo sakyan. Ganoon din po sa dadaan po ng EDSA ay ng C5 southbound at northbound. Dito lang po sa northbound, magiging bahagya lang po pagbabagal sa may Ateneo Gate 3. Sa paalala na lang po sa ating mga motorista, tayo po nasa window hour. Magbabalik po ang ating number coding mamaya pong alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
Para po sa ibang katanungan, maaari pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Yan po naging ating trapiko sa mga oras na ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Ann Gozo ng MMDA Metro Base. Yan, muli po paalala po para sa ating mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. At bukod po sa traffic na ating binabantayan, meron din pong heat index. Pagka ganitong umaga talaga, ganitong araw, sobrang init. Kahapon nga po sobrang init dahil kahapon meron pong 2 lugar sa Visayas na nakapagtala ng danger level heat index. Kahapon po yan, Pasko ng Pagkabuhay. Batay po sa 5 araw na computed heat index ng Pag-asa, ang dumanga sa Iloilo ay nagtala po ng 43 degrees Celsius. Habang ang Katarman Northern Samar naman po ay nagtala ng 42 degrees Celsius. Ito pong heat index ay sumasalamin po sa init na nararamdaman ng katawan ng tao na pinagsama ang air temperature at relative humidity. Batay naman po sa heat index classification ng Pag-asa, ang heat index na mula po 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa antas na mapanganib dahil maaari pong makaranas ng heat cramps at heat exhaustion at posible rin ang heat stroke kung patuloy na may expose sa mainit na panahon. Sa pagtaya po ng Pag-asa ngayong araw po ng Lunes, April 6, 2026, maaaring muling makaranas ng danger level heat index ang Dumangas, Iloilo at Katarman Northern Samar. Habang ang mga lugar naman po na posibleng umabot sa extreme caution ang heat index ay ito pong mga sumusunod na lugar. Dito po sa Pasay City, sa Maynila, posible pong umabot sa 38 degrees Celsius. Habang sa Science Garden, Quezon City, sa Metro Manila naman ay posibleng umabot sa 37 degrees Celsius. Diyan naman po sa Dagupan City, Pangasinan, posible pong umabot sa 40 degrees Celsius. Pati po sa Bacnotan, La Union na 39 degrees Celsius. Diyan naman po sa Tuguegarao, Cagayan, posible pong umabot sa 40 degrees Celsius. Habang sa Isu, Etiague, Isabela at Baler, Aurora at Kasiguran, Aurora, posible pong umabot sa 39 degrees Celsius. At dito naman po sa Sangley Point, Cavite City, at sa Cuyo, Palawan at Legazpi City sa Albay, posible pong umabot sa 40 degrees Celsius maging dyan po sa Masbate City. Habang sa Pili, Camarines Sur naman, posible pong umabot sa 41 degrees Celsius. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, kung maaari po wag na muna tayong lumabas ng ating mga tirahan dahil ito nga pong binabanggit natin, napakainit. Heat index mataas po ngayong araw. Pero ngayong umaga po, sisimula na ang pag-aarangkada ng libreng sakay. Good news naman po ito sa MRT3 para sa lahat ng veteranong Pilipino. Sa abiso po ng DOTR MRT3, magtatagal ang handog ng libreng sakay hanggang April 11 bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng ika-84 na anniversary ng Araw ng Kagitingan at 2026 Philippine Veterans Week. Maaari pong i-avail ang libreng sakay sa buong oras ng operasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng Veterans ID o anumang valid ID sa station personnel kapalit po ng single journey ticket. Pinapayagan din ang bawat veterano na magsama ng isang aide o companion. Ang inisyatibo pong ito ay pagkilala sa sakripisyo at kabayanihan ng mga veterano para sa kalayaan ng ating bansa. Samantala, kung meron po tayong good news, meron din po tayong bad news. Ang bad news po natin dahil mayroon pong panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Inaasahan pong ipatutupad dito ng mga oil company ngayong linggo. Ito ay sa gitna pa rin po ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng mega oil price hike. Sa pagtaya po ng oil industry sources,
Batay po ito sa trading ng Mean of Platts Singapore, posible pong umabot sa 165 pesos hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel. Simula po yan bukas dahil po sa posibleng 17 pesos hanggang 19 pesos na kada litrong dagdag sa presyo ng krudo. Maglalaro naman po sa 3 pesos hanggang 5 pesos ang itataas sa kada litro ng gasolina na magdadala po sa presyuhan nito sa 110 pesos hanggang 120 pesos po kada litro. Sabi nga po ngayong 2026 pa lamang 48 pesos and 20 centavos na ang inangat ng presyo ng gasolina, habang higit 90 pesos naman po sa diesel at higit 78 pesos ang iminahal sa kerosene. Samantala po ngayong umaga magbibigay po tayo ng tulong sa ating pong pasyente. Ang pasyente po natin ngayon ay si Tatay Russell Conda. Pero bago po tayo dumako po sa ating tutulungan ngayong umaga, meron lang po nga paalala ang DZRH para sa mga nakikinig at nanonood. Dahil pinapayuhan po natin ang publiko laban sa mapanlinlang pong post na nagsasabing may loan o financial assistance na inaalok po ang DZRH. Nililinaw po na hindi nagbibigay ng loan o pautang at DZRH. Hindi rin ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan po ng individual, text message, chat o social media pages. Ang anumang lehitimong tulong sa himpilan ay mula po sa himpilan ay isinasagawa lamang sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong. Katuwang po ang ating mga sponsors o sa pamamagitan po ng pag-refer sa mga partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. Para po sa tamang impormasyon, hinihikayat po ang publiko na makinig lamang sa DZRH sa 666 kHz. Manood po sa TV sa DZRH TV. Bisitahin po ang official website na www.dzrh.com.ph at sundan po ang aming official na social media platforms sa aming pong YouTube, DZRH News Television, sa aming namang pong Facebook, DZRH News at DZRH TV. Dahil po marami pong pumupunta dito po sa atin, ang ating mga kababayan na humihingi po ng tulong. Nililinaw po namin na wala po kaming loan o financial assistance na iniaalok po ang DZRH. Ang tanging tulong po na ibinibigay namin ay mula po sa DZRH Operation Tulong. Katuwang po ang ating mga sponsors o kung hindi naman po mula sa ating mga sponsors, nire-refer po natin sa aming partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. Yan po. Paalala po yan, huwag po tayong maniwala sa mga fake news. Binanggit ko po kanina, bisitahin lang po ang aming lehitimong social media platforms. Sa ating pong pagbabalik, magbibigay na po tayo ng tulong sa ating kababayan ngayong umaga. Ang ating pong oras, 10:24 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte.
Jen, akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. ating mga eksperto. Madula sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Bago po sa ating tutulungan ngayong umaga, tanggap po muna tayo ng report. Flash Report. Flash Report! Kapapasok lamang pong balita, inuman sa kalye, ipinagbabawal na, pinaigting po na curfew hours sa mga minors, ipatutupad na sa buong bansa. Ang detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na nagpahayag ngayon ng mahigpit na babala itong si Interior and Local Government Secretary John Dick Rimulya na ipatutupad na ng Philippine National Police ang Anti-Public Intoxication Act o yung pag-iinom, pagbabawal ng pag-iinom sa kalye. Sa nagpapatuloy na press conference dito sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection dito sa Quezon City, sinabi ni Secretary Rimulya na bahagi ito ng pagdidisiplina at gawing ligtas ang mga kalye sa buong bansa. Narito pakinggan natin ang kalihim ng DILG si Secretary Rimulya. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. At ang binabanggit din itong si Secretary Rimulya na meron ding mga exemptions dito. Yung pag-inom sa kalye, meron ding exemptions at ito yung kung mayroong fiesta sa isang lugar o kung mayroong isang okasyon sa ilalim ng kalulunsad lamang na Safer Cities Program. Una itong ipatutupad dito sa Metro Manila at isusunod na sa iba pang malalaking lungsod sa mga rehiyon at sa buong hanggang sa kalaunan ay patutupad na ito sa buong bansa. Mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzalez, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzalez. Ulitin ko lang po, inuman sa kalye po, ipinagbabawal na po yan, ha? At ang pinaigting po na curfew hours sa mga minors, ipatutupad na po sa buong bansa. DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Sa punto pong ito, dumako na po tayo sa tutulungan po natin ngayong umaga. Ang pasyente po natin ay si Russell Conda. Siya po ay 51 years old at taga Caloocan City. Si Russell po ay isang OFW mula po sa Oman at isang binata. January 26, 2026 po nang magbakasyon siya sa Pilipinas. Ngayon lang pong taon ito. Habang nagbabakasyon, nakaramdam po siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Masakit po ang kanyang tiyan. Kumikirot din po ang kanyang tagiliran at hindi siya makakain.
Si Kuya Russell po ay napilitang magpa-check up noong February 26, 2026 sa National Kidney and Transplant Institute o sa NKTI. Siya po ay nagpa-laboratory, CT scan at ultrasound. At siya po ay na-diagnose ng may hepatocellular carcinoma. Kaya po ang naiuwi niya pong pera ay nagamit po sa kanyang pagpapagamot. Lahat po ng ginawa ng kanyang doktor ay para po siya'y gumaling at makabalik po ng Oman. Lumapit po siya sa lahat ng pwedeng mahinga ng tulong, pati na rin po sa kanyang mga kamag-anak. Kaya po, bukod doon, lumapit po siya sa DZRH Operation Tulong para po ilapit ang kanyang kalagayan. Ngayong umaga po ang makakausap po natin ang kanyang kapatid, si Ate Mary Ann Conda. Nasa kabilang linya na po si Ate Mary Ann. Magandang umaga po, Ate Mary Ann. Good morning po, Ate Mary Ann. Mamaya kakausapin natin yan si Ate Mary Ann. Ulitin ko lang po, siya po ay 51 years old, taga Caloocan City. At dati po siyang OFW mula po sa Oman. Binata po siya, kaya po ang makakausap natin ngayong umaga ay ang kanyang kapatid, si Ate Mary Ann Conda. Pero bago po yun, napasalamatan ko lang po ulit yung mga walang sawang tumutulong po sa ating mga pasyente. Last week po may mga natanggap tayong tulong para po sa ating mga pasyente. Ngayong umaga naman, sikapin pa rin po nating tulungan ang isa po nating kababayan, si Kuya Russell Conda. Maya-maya po, balikan po natin yan. Tayo po muna yung maghanap buhay ang ating pong oras at 10:38 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Dumako na po tayo sa tutulungan po natin ngayong umaga. Nabanggit ko na po kanina. Ito pong si Kuya Russell Conda. Pero ang makakausap po natin ngayon ay ang kanyang kapatid po na si Ate Mary Ann Conda. Si Kuya Russell po ay may hepatocellular carcinoma. Siya po ay dating OFW mula po sa Oman at isa pong binata. Magandang umaga po, Ate Mary Ann. Yan, magandang umaga po Ate Mary Ann. Ate Mary Ann, asan po si Kuya Russell? Ay, nandito po ma'am sa bahay po namin. Kamusta po Ate Mary Ann? Kamusta po si Kuya Russell? Ma'am, medyo nangihina po ng konti kasi yung pong himo niya po nung last 27 po ng ano po, ng March. Apo. Ng chemotherapy niya po. Eh medyo hindi po ano yung katawan niya po. Ate Mary Ann, baka pwede niyo po makwento sa amin, ano po ang nangyari kay Kuya Russell? Paano po humantong sa ganito po ang kanyang kalagayan? Pero nabanggit na po kanina, napahapayawan na po natin na siya po ay OFW. Opo ma'am, bali last year po siya, kasi nakaraan naman po nakabalik siya, medyo okay pa po siya, taon-taon umuwi naman po siya ng babakasyon. Tapos po, nung nakaraan pong napansin niya daw po, parang nangayayat siya, tapos hirap na raw po siyang dumumi, tapos yung tiyan niya po parang lumalaki na po. Tapos hindi na raw po siya makakain. Eh, ayan naman po niya kasing magpaano doon kasi katwira, po, araw-araw po kasi yung pasok niya. Wala po siyang time para saka malayo po yung city sa Oman po eh. Pero pakatapos po ba nitong February 26 po noong nagpa-check up siya sa NKTI, hindi pa naman po siya bumabalik sa Oman? Ay, hindi pa po ma'am. Ilang taon na po ba siya? Opo. Ate Mary Ann, ilang taon na po ba siyang OFW, na naging OFW? 4 years na po. 4 years. Opo. Sa 4 years na yan, ano po ang trabaho niya sa Oman, Ate Mary Ann? Ma'am, operator po siya nung patubig na parang farm po ng hipon po. Siya po yung nag-open para po pagano ng tubig po galing po sa dagat po. Pero saan po siya tumutuloy ngayon, Ate Mary Ann? Diyan po ba sa inyo or may... Dito po sa nanay ko po. Sa nanay nyo? Sa po namin mismo po. Sa bahay nyo po? Opo, bahay po ng nanay ko po. Ikaw po ba, Ate Mary Ann, meron ka po bang asawa? Kasi ito si Kuya Russell ay isang binata. Opo, binata po. Meron po ako, may 4 po akong anak na lalaki. May asawa rin po ako. Construction worker po. Bukod po sa inyo, Ate Mary Ann, sino po ang tumutulong kay Kuya Russell? Siyempre po, hindi po biro ang ganitong sakit, ang gamutan na ganito. Sino pa po ang tumutulong sa kanya? Yung kapatid ko pong babae, kung saan-saan po kami makakahingi po ng, para po makasurvive po ng Kasi katunayan po yung naipon niya po talaga halos gusto na po talaga ganitong sa gamutan po namin. Kaya hindi na po namin malaman po kung saan pa po kami iikot. Ilan po kayong magkakapatid, Ate Mary Ann? 5 po.
Tapos Opo. Siya po yung pangatlo po sa panganay po. Bunso po ako sa amin. Bunso ka. Tapos si Kuya Russell naman ang ikatlo. Opo. Pero nabanggit niyo po kanina na pumupunta na rin po kayo, humihingi na rin kayo ng tulong. Saan na po ba kayo, Ate Mary Ann, nakahingi po ng tulong? Nakahingi po kami sa DSWD po saka sa Office of the President ng pang GL po sa gamot niya po. Kasi yun lang naman po ang namin, yung gamot. Medyo malaki yan po kasi. Yun po ang hindi namin kaya. Kung paano lang po, kaya po namin kung sa mga laboratory o yun po kasi ang hindi po namin kaya. Yun sa gamot po kasi masyado pong mabigat. Halos naubos na po kasi lahat nung naipon niya. Pero nakakalapit na po ba kayo or member na po ba si Kuya Russell po sa YAKAP, yung YAKAP program po ng PhilHealth? Ay, hindi po. Hindi pa po kami nakakapag po. Pero may PhilHealth po siya. Ayun, ipa-member po natin, ipa-register po natin si Kuya Russell sa YAKAP program ng PhilHealth kasi kahit papano po ay malaking tulong din po ito sa inyo. Yun nga po, ma'am eh. Yun nga po yung nilalakad ko po ngayon sana po. Pero paano ko po siya? Ipapa-register niyo po doon. Opo. Kasi ako po ngayon po. Opo, kasi Lunes, sakto, balik na ang mga Nung nakaraan opisina. po kasi ma'am, hindi kami kasi di pa po medyo nagano. Kaya ngayon po ako maglalakad po sana ng PhilHealth. Ate Mary Ann, baka pwede nating makausap po si Kuya Russell? Baka po pwede nating makakwentuhan din? Apo ma'am, ito po. Sige po. Good morning po, Kuya Russell. Kamusta po kayo? Kamusta po ang pakiramdam nyo? Okay, ma'am. Parang Kuya Russell, sobrang mababa po ang ating resistensya, ang ating enerhiya dyan. Kwento po ni Ate Mary Ann na galing daw po kayo, nagpa-chemotherapy kayo noong March 26, tama po ba? Mama na po. Ayun, tama po ba Ate Mary Ann? Kayo po si Kuya Russell po ay nagpa-chemo noong March 26? Opo, ma'am. Ayun. Tapos, magkano naman po Ate Mary Ann? Sige, ikaw na po muna ang kausapin natin. Magkano po ba Ate Mary Ann ang nagagastos po sa pang-araw-araw po para kay Kuya Russell sa kanyang gamutan kung may iniinom po siya? Yung gamutan po kasi namin, yung huli po namin, halos 116,000 po eh. Yung sa Globo po, sa gamot po. Yung mga gamot-gamot naman po. Yung baga, kahit paano yung mga pamangkin, nag-aabot po. Yun po yung binibili po namin gamot niya. Yung 116,000, tama po ba Ate Mary Ann? 116,000. Ito po yung nagastos nyo sa kanyang gamutan. Opo, yung gamutan lang po itong buwan. Kasi po, 6 na session po kasi. 6 sessions po ang kanyang chemotherapy. Opo. Yung 6 sessions po pa lang po kami itong April pong balik namin. April 26 po yung balik namin ng pangatlong session po. Ito pong session ay once a month naman po ito. Opo. Once a month po yung niya po. So for 6 months ang kanyang chemotherapy, once a month. Kasi 6 sessions. Sige po Ate Mary Ann. Baka po gusto ni Kuya Russell o kung hindi po pwede si Kuya Russell, kayo na lang po ang manawagan po para sa ating mga kababayan. Dahil po may mga nakikinig at nanonood dyan na mabubuti po ang puso para po matulungan si Kuya Russell. Sige po. Ako po si Mary Ann Conda. Nananawagan po ako. Tumingi po ako ng tulong po para sa aking kapatid. Sa session po niya na chemotherapy, ang inaano lang po namin na makasurvive po sana, matapos po namin yung chemotherapy po ng 6 na session po. Albas po kaming lumalapit po sa inyo, yung may mabubuting puso po. Kumakatok po kami sa inyo, nananawagan na para po sa akin kapatid. Kasi ito lang po ang tanging kaya kong gawin po sa kanya. Kung sa
financial po, hindi ko po siya matutulungan dahil may anak din po ako. Ito lang po. Maraming salamat po, ma'am. Ate Mary Ann, tanong ko lang po, panghuling tanong ko lang, magkano po bang ginagastos nyo sa kada session po ng chemotherapy ni Kuya Russell? 116,000 po, ma'am. Yan po ang per session na ginagastos nyo. Opo, ma'am. Kasi po, ito po ay sa NK, tama po, sa NKTI din po si Kuya NKTI po, ma'am. Ayun. Sige po, National Kidney Trust. Opo. Pero pansamantala po, Ate Mary Ann, tanggapin nyo po muna ang maitutulong po ng DZRH Operation Tulong mula po kay Senator Lito Lapid. Bibigyan po kayo ng 2,000 pesos at 3,000 pesos naman po mula po sa PPAF. Sige po, Ate Mary Ann. Salamat po, Opo, pasalamatan po natin sila. Maraming salamat po kay Senator Lito Lapid. Lito Lapid po ba? Saka po kay Ma'am Ana po. Maraming salamat po. Malaking bagay po yan. Makaipon po kami kahit paano sa susunod itong linggong po ito para sa session niya po. Sige po. At para naman po sa mga gustong tumulong kay Ate Mary Ann, pwede po kayong magpadala po sa GCash po ng DZRH Operation Tulong. Ang aming pong GCash number ay 0956-197-9471. Baka pwede nating i-flash ating screen television tech. Ayan na. Ang aming pong GCash number 0956-197-9471. Pwede nyo po dyang ilagay sa note na ang tulong po ay para kay Kuya Russell Conda. Yan, pwede po kayong magpadala dyan. Sige po, Ate Mary Ann, baka po meron pa po kayong gustong ipanawagan or gusto pong pasalamatan. Salamat po sa Operation Tulong ng DZRH po. Taos puso po kami nagpapasalamat at isa po kami sa pinalad niyo po na mabigyan ng tulong po. Salamat po sa mga staff po. Yan po. Salamat din po sa mga tao may mabubuting puso po para po sa tulong na ibibigay niyo po para sa aking kapatid. Sige po, Ate Mary Ann, palakas po kayo at pasabi din po kay Kuya Russell na tatagan niya po ang kanyang loob dahil opo, malalampasan din po ninyo itong pagsubok. Maraming salamat po, ma'am. Sige po. Yan po, ang nakausap po natin ngayon ay si Ate Mary Ann Conda. Dahil po ang kanyang kapatid na si Kuya Russell Conda ay mayroon pong hepatocellular carcinoma. Kaya po sa mga gusto pong tumulong kay ate o kay Kuya Russell, pwede po ninyong ipadala po sa aming GCash. Ang aming GCash number po ay 0956-197-9471. Ulitin ko po ang aming GCash, 0956-197-9471. Pero pasalamatan ko pa rin po ang mga tumutulong sa DZRH Operation Tulong, ang mga walang sawang nagpapadala ng kanilang tulong kay Senator Lito Lapid at sa PPAF. Maraming salamat po. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Pero bago po tayo magpaalam, tanggap po muna tayo ng reports. Bus terminal po sa Buendia, Pasay City. Magbabawas po ng biyahe matapos ang Holy Week. Ang detalye po sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Wina, kasado ng bawasan ng DLTV terminal sa Buendia, Pasay City yung kanilang mga biyahe sa susunod na 2 linggo yan. Paliwanag ng dispatcher na si Balbino Cosico, ibabalik na raw nila yung mga hiniram na bus nitong Semana Santa. Hihintayin muna niya nilang maubos yung mga pasahero galing o pabalik sa mga lalawigan matapos yung mahabang bakasyon. Tumaas daw ng 80% ang bilang ng mga pasahero sa terminal nitong Holy Week kung saan higit 3,000
yung naitala ngayong umaga lamang. Sa kabila ito ng pauna nilang pagtaya na bababa ng 20% yung passenger traffic ngayong Semana Santa, partikular sa ruta nilang Calabarzon, Bicol at Visayas. Pero wala pa raw silang plano na i-roll back yung ipinatutupad nilang 10% na taas pamasahe dahil sa mahal na diesel ngayon. Depende pa raw sa galaw ng presyo ng petrolyo kung ibabalik nila sa normalang pamasahe na walang basbas ng pamahalaan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, OFWs na napauwi po mula Qatar na dagdagan pa. Detalye po sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Balik bansa na uwi na, karagdagang 21 Pilipinong piniling umuwi dito sa bansa matapos maipit sa nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Lumapag ang sinakyan nilang Qatar Airways Flight QR928 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 10 kagabi. Lula nito ang 19 na overseas Filipino workers, isang kaanak na nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Tumanggap sila ng tulong mula sa Department of Migrant Workers, maging sa OWA, Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas mula sa Doha. Nitong Sabado de Gloria, 67 OFWs ang nakauwi rin dito sa bansa mula sa Qatar na kinabibilangan ng 54 OFWs at 13 mga dependent. Sa kabuuan, naabot na sa 584 na mga OFW ang nakauwi sa bansa buwat sa Qatar. Alinsunod na rin sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na ligtas na mapauwi ang mga Pilipinong ipit sa gulo sa Gulf region. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. At sa magitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo po sa ating mga kababayan na may onting balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po yung nakasama, Wina Pearl Hasoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aza Gabriel, at sa ating Radio Tech at Television Tech, maraming salamat. Ang ating oras, 2 minuto na lang po bago mag alas 11 ng umaga. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto.